Ito na guys, yung pagkuha namin ng bunga ng avocado o pag-ani namin ng bunga ng avocado sa pangalawang pagkakataon. Dahil yung unang pagkakataon na nag-harvest kami ng bunga ng avocado ay ang pinsan kong si Gifty na kasama ko ngayon na taga-Salo ang umakyat. Ngayon nga dahil nagkaroon siya ng sugat sa paa, ako yung umakyat. Dahil nga magulang na yung mga natirang bunga ng avocado. Kailangan na naming i-harvest para ipahinog. Siyempre kailangan ng taga-Salo, siya na nga yung taga-Salo. Dahil hindi siya pwedeng umakyat pa. Dahil nga wala kaming pang-harvest na gamit, ang gamit ko lang dito ay sungkit na kawayan. Siyempre yung maliit lamang para hindi ako mahirapan sa pagsungkit ng mga bunga. At siyempre pagkatapos kong masungkit, yung pinsan kong si GT yung sasalo ng bunga. Ayun na nga, dahil nga sa mahirap yung pag-akyat dito sa avocado, ay naano yung sungkit ay natumba. Kaya kailangan kong ipakuha sa pinsan kong si GT na alalay ko doon sa baba. O diba? Kailangan may kasama ka talaga sa pag-harvest ng bunga ng avocado dahil kung ikaw lang mag-isa ay talagang mahihirapan ka lalong-lalo pat wala kang mga gamit. At ito na nga, pahay-hay pa ako dahil nga syempre sisimulan ko na yung pagkuha ng bunga ng avocado. Kita nyo naman, medyo hirap ako sa pag-akyat dahil nga sa hindi ako sanay. Dahil nga nung bata pa ako, umaakyat naman talaga ako pero hindi ako kasing galing ng mga kaidaran ko na magaling sa pagdating sa akyatan. At eto na nga, sinisimulan ko ng sungkitin yung mga bunga. Dahil nga para matapos na rin kami dito. Kakatapos pala namin magtrabaho dito sa bukid. Ang trabaho namin dito, syempre, nagtataping ng puno ng guma. Sa hindi nakakaalam, ang puno ng guma ay pinagmumulan ng rubber caplam na ang finished product nito ay gaya ng gulong ng mga sasakyan, tsinelas at iba't iba pang mga ginagamitan ng goma. Kakatapos lang namin nagpahinga lang kami saglit para kumuha nga nitong bunga ng avocado. Dahil nga sayang naman dahil nga ito ay malagkit pa. Hindi ko lang alam kung ilang taon na itong puno ng avocado pero medyo matagal na rin ito. Sobra na ito mga 10 taon sa aking palagay. Dahil nga nung nandito ako is mga 18 years old pa lang ako is naitanim na ito. Umakyat pala ako sa mas mataas na sanga dahil nga hindi abot yung mga bunga na iba. Ito pala yung ginamit ng pinsan ko dati na sungkit na si Gifty na yung taga-Salo ko ngayon dahil nagkaroon siya ng sugat sa paa. Kaya ako yung napilitan na umakyat para makuha yung mga bunga ng avocado dahil nga sasayang naman. Bukod kasi sa masarap ito, syempre libre. Sino ba naman ang may ayaw sa libre? Bukod sa masarap na ito ay malagkit pa. Ito na nga si Gifty kahit mali yung paggamit niya ng sako. Hindi ko na napansin kaya hinayaan ko na lamang. Siyempre kung napansin ko na mali yung paghawak niya ng sako, siyempre tuturuan ko sana. Pero tinuruan ko na yan siya bago pa kami mag-umpisa sa pagkuha ng bunga ng avocado. Dapat sana ang gawin niya ay isuot niya yung 2 kamay niya sa loob ng sako para masalo niya ng maayos yung bunga ng avocado para hindi masira. Kasi nga pag nahulog sa lupa yung bunga ng avocado ay magkakaroon ito ng sira kapag ang bunga ay nasaktan. Kaya dapat saluhin ng pinsan ko para hindi masira yung bunga. Para kapag nahinog ay maganda yung bunga. Walang sira. Isang puno lamang ang avocado na ito pero yung kanyang puno ay nagkaroon ng parang sanga. Kaya kung titingnan mo ay parang 2 puno na magkatabi pero iisa lamang. Eto nga, yung pinsan ko ay nakaabang nasa ibaba dahil meron akong susungkitin. Yung pwesto ko pala na ito ay medyo nahihirapan talaga ako dahil nga syempre sa isang paa ko lamang nakabalanse tapos meron pa akong hinahawakan na sungkit na medyo mabigat syempre at saka hindi pa siya straight o diretso. Sa kabila ng nangyayari, syempre kailangan nating tiisin para makuha natin yung bunga ng avocado. Kung papansinin nyo, hindi naman ganun karami ang sanga ng avocado na ito. Syempre, pag hindi ganun karami ang kanyang sanga,
syempre hindi rin ganun karami ang kanyang bunga. Sa pagkakaalam ko talaga, base sa aking experience, ang bunga ng malagkit na avocado ay mas kaunti kaysa sa mga ibang variety ng avocado. Sa aking pagkakaalam, sa sarap na lang sila nagkatalo kasi nga di naman hamak na mas masarap ang bunga ng malagkit na avocado kumpara sa ibang variety na hindi siya malagkit. Heto na naman, mayroon na naman akong susungkitin at nakaabang na naman yung pinsan kong si Jeff T sa mahuhulog na bunga na aking susungkitin. Siyempre, sa tuwing may susungkitin ako, sinasabi ko sa kanya para makapaghanda siya, di ba? Kailangan talaga meron kaming koordinasyon na dalawa para hindi masira yung mga bunga ng avocado. Para masalo niya lahat, kahit hindi man lahat, at least mas marami yung masalo. Para kapag nahinog ay masarap siyang kainin at walang sira. Kasi kung may sira, sayang naman, di ba? Dito ako nakapwesto sa mas mataas na bahagi ng sanga kumpara doon sa inakyatan ng pinsan kong si Jeff T dahil nga syempre hindi naabot ng sungkit yung ibang mga bunga na naiwan niya nung siya ay umakyat. Kasi nga ito nga kagaya ng sinabi ko kanina, pangalawang harvest na namin ito ng bunga ng avocado sa puno na ito. Ang puno ng avocado na malagkit na ito ay tanim pala ng tita kong si Iting na nanay ng kasama ko ngayon na aking pinsan na si Jeff T. Marami ito siyang itinanim dito dati kaya lamang ay walang nagbabantay kaya yung ibang mga puno ay nasira. Dahil nga sa pinagpapastulan ng mga baka, kalabaw na mga hayop dito sa bukid. Kasi yung bukid na ito ay wala namang harang o bakod. Kaya kahit sino ay pwedeng pumasok dito. Yun na nga hindi nila pinapahalagahan yung mga tanim ng may-ari. Dahil ang kanila lamang ay ang kanilang benepisyo o yung makakatulong para sa kanilang pansariling kapakanan. Na ang kanilang mga hayop ay makakain ng mga damo kahit na masira yung tanim ng may-ari ng lupa. Hindi naman sana sila pinagbabawalan na magpastol dito ng kalabaw o baka o anumang hayop dahil syempre ang mga hayop ay kailangan kumain ng damo. Ang area nga na ito ay nung hindi pa nataniman ng mga kahoy o guma at mga prutas ay ito yung kanilang pastulan ng kanilang mga hayop dito. Pero nung nataniman na ay ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Ito na guys, bumaba na ako ng puno ng avocado dahil nakuha ko na lahat ng pwede kong maabot na bunga. At meron pa ngang natira doon sa itaas na mga bunga na hindi ko pa nakuha kasi hindi abot ng sungkit. Ingat pala ako sa pag-akyat ko ng puno na ito dahil nga merong mga langgam na maitim na nakatira dito. Yung bahay nila ay nasa dahon ng avocado. Kaya sobrang ingat ko talaga. Isang sako pero ilang piraso lang yung aming nakuha. Yun. 2, 4, 6, 8,